Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, September 2, 2025. Sa kasalukuyan nga po, ang low pressure area na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 565 km east of Tuguegarao, Cagayan Valley Region, na kung saan nga po kapansin-pansin ang malawakang maulap na papawirin at mga pag-ulan, lalo na dito sa Luzon, na kung saan apektado pa nga rin po tayo ng hanging habagat na nasa kanlurang bahagi ng ating bansa. At makikita rin natin na hinihila nga nitong low pressure area na nasa silangan ng Luzon. Kaya po asahan pa rin po ang maulap na papawirin at mga pag-ulan, lalo na sa lugar ng Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bulacan, Bataan, Cavite, Metro Manila, Laguna, Batangas, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan. Asahan po yan ang mga lugar na nabanggit ay makakaranas ng maulap na papurin at mga pag-ulan dahil po sa epekto pa rin ng hanging habagat na nagdadala ito ng mga localized thunderstorm, na kung saan nga po ang localized thunderstorm na ito ang siyang nagbubuhos ng mga pag-ulan sa ating lugar, na kung saan katamtaman hanggang kung minsan malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa ating lugar. Kaya po lubos po nating pinaghahanda or pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalo na doon sa mga mabababang lugar at sa mga mababundok na lugar dahil lubhang mapanganib dahil sa mga pag-ulan na epekto nga ang pagbaha at pagguho ng lupa sa ating mga kababayan. Kaya naman maging alerto pa rin po dahil may mga weather system pa rin tayong nakakaapekto sa ating bansa, na kung saan ito nga yung nagdudulot ng mga malawakang pag-ulan at mga biglaang buhos ng pag-ulan. At possible nga po ang 50 to 100 mm rain ang ating inaasahan sa mga nabanggit na lugar. At dahil po dyan ay inaasahan din natin ang pagbaha sa mga kababayan natin na may mga bababang lugar at sa mga malalapit sa ilog, sa mga nakatira ay iba yung pag-iingat po dahil po asahan po ang bagyang pagtaas ng tubig sa atin sa mga. Para naman sa Hilagang Luzon, ay inaasahan naman natin dito sa area ng La Union, Nueva Vizcaya, Quirino, Cugao, Ilocos Sur, Mountain Province, Isabela, Cagayan Valley, Apayao, Ilocos Norte, Batanes, ay asahan pa rin po ang partly to cloudy sky ang ating inaasahan. So makakaranas po tayo ng bagyang pagsilip ng araw, ngunit naasahan pa rin po ang maulap na papawirin na may tsansa na mga biglaang buhos pa rin ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Kaya po, iba yung pag-iingat pa rin po sa mga kababayan natin na lalo na sa may mga trabaho sa labas at nagbibiyahe, ay iba yung lalo na doon sa mga may mga sasakyan na dumadaan sa mga matitirik na lugar or sa mga madudulas na kalsada, ay iba yung pag-iingat po dahil asahan po ang maging madulas na kalsada sa ngayong mga araw ng tag-ulan. At ayan nga po, para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa area ng Visayas, ay asahan pa rin po na magiging maulap hanggang sa maulap na papawirin at mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi, dulot pa rin po ng paghihila ng hanging ng low pressure area sa hanging habagat na nagmumula dito sa area ng Palawan. Dahil kapansin-pansin nga po ang paghihila ng low pressure area ng hanging habagat na nakakapekto sa kanluran bahagi ng Visayas at tumatagos naman dito sa area ng Bicol Region, na kung saan nga po ay kasalukuyan nagdudulot ito ng mga pag-ulan sa mga lugar na ito. Kaya naman po saan po ang mga biglaang buhos ng pag-ulan sa mga lugar ng Antique, Aklan,
Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Biliran, Leyte, Northern Samar, Eastern Samar. So yan po, makakaranas po yan ng maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng mga biglaang buhos ng pag-ulan. Lalo na pagsapit ng hapon at gabi, dulot nga po yan ng dalawang weather system na umiral, hanging habagat at ang low pressure area na nasa silangan ng ating bansa. Sa kasalukuyan, makikita natin ito sa silangang bahagi ng Luzon na kung saan bahagyan na nga po itong tumaas. So, maging iba yung pag-iingat pa rin po tayo dahil sa mga posibilidad na mga pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mabubundok na lugar. Para naman sa may ginlagay ng panahon dito sa Mindanao, kapansin-pansin po na sa pinakalitis nating satellite image na bahagya na nga po itong umakyat yung hanging habagat, yung epekto na hinihila nga po ng low pressure area. Kung sakali bahagya na po tayong makakaranas ng maliwalas na panahon dito sa area ng Mindanao dahil yung epekto po ng hanging habagat dito na lang po nakapekto sa Visayas area. Nakapansin-pansin nga po dyan sa pinakalitis satellite image natin na kung saan nga po nakapekto. So ito pong area ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Cotabato, Davao, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands, ay asahan po ang bagyang makakaranas ng maulap hanggang ay maulap na paporin na may tsansa ng pag-aliwalas ng panahon. Kung baga po ay makakaranas ng fair weather, magiging lagay ng panahon. Pagsapit ngayong umaga, makakaranas ng maaliwalas na panahon, ngunit may tsansa pa rin na mga biglaang buhos ng pag-ulan na isolated or mga biglaan dahil po sa mga umiiral pa rin localized thunderstorm or yung thunderstorm na dulot nga rin po ng hangin nagmumula naman dito sa Timog Mindanao na kapansin-pansin nga po na tumatagos nga po dito sa area sa Timog ng Mindanao ang hangin habagat na hinihila rin po yan ng low pressure area na nasa silang bahagi ng Luzon na kung saan ito yung nagdadala ng mga thunderstorm na kung saan ay nagdudulot ito ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, kabilang din po ang Camiguin sa makakaranas ng nabanggit na epekto sa lugar ng area ng Mindanao. Kaya po sa mga nabanggit na lugar, maging handa pa rin po tayo sa biglaang buhos ng pag-ulan or matinding sikat ng araw. Kaya naman po kung lalabas kayo ng inyong tahanan, ugaliin pa rin po magdala ng panangga sa ulan or magdala pa rin po kayo ng payong or kaya naman kung ano pong inyong madadala sa paglabas ng inyong tahanan upang sa gayon maging alerto tayo at handa tayo sa mga biglaan or sa epekto ng weather system. Dahil sa ngayon ay may mga inaasahan din tayong mga banta na posible pang mabuo na low pressure area sa mga susunod na araw o sa mga susunod na linggo. Dahil po ang sumapit na po ang bare months na alam naman natin pagsapit ng bare months ay dito na pumapasok ang mga masamang panahon or mga low pressure area na nabubuo bilang bagyo na possible nga tumawid sa atin sa bansa na base nga sa climatological track ng Pag-asa na mayroon pong tatawid sa gitna ng ating bansa at posibleng may tumawid din sa hilagang ng ating bansa. So patuloy po natin yan na minomonitor kung sa mga susunod na araw o linggo ay may mabuo. Kaya po pinapalalanan po natin ang ating mga kababayan na maging alerto at updated sa mga bagong ulat panahon upang sa gayon po ay manatili kayong handa upang sa gayon na malaman nyo ang pinakalitis na lagay ng panahon upang makapaghanda kayo ng maaga upang sa pagdating ng kalamidad ay
handa na tayo upang makaiwas tayo sa mga malulubhang epekto dulot ng bagyo man or low pressure man po yan, ay nakaka-apekto pa rin sa atin sa ating pamumuhay. So maging alerto po tayo, mga kababayan. Para naman po sa magiging lagay ng panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po, wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating karagatan. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po para na rin sa ating kaligtasan dahil po sa mayroon tayong minomonitor na low pressure area sa silangang bahagi ng ating bansa na kung saan matatagpuan nga natin ito sa silangan ng Luzon, na kung saan nga po posible nga rin po ang bahagyang pagtaas ng alon dahil sa mga dala nga po nitong thunderstorm, na kung saan nga po itong thunderstorm pong ito ay nagdudulot nga po ito ng pagpataas ng alon sa karagatan, na kung saan lubang mapanganib pa rin po sa mga kababayan natin na may mga maliliit na sasakyang pandagat. So kaya po pinapag-alerto pa rin po natin yung may mga kababayan natin na nais pumalaot at may mga sasakyang maliliit. So madlubang mapanganib pa rin po dahil sa kung nasa gitna na po kayo ng karagatan tapos biglang magkaroon ng thunderstorm na nagpapatas ng alon, ay mahirap na po tayo na magbaka sakali sa mga ganong sitwasyon. So mas mainam po muna ipagpaliban po muna natin kung tayo ay nagbabalak, lalo na dito sa silangang bahagi ng Luzon. So sa nalalabing bahagi ng ating karagatan, inaasahan natin na magiging slight to moderate ang magiging lagay ng panahon, na kung saan malaya po tayo doon makapaglalayag ng o makapangingisda sa ating karagatan. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, September 2, 2025. At para sa mga karagdagang impormasyon, paki-like and subscribe po para manatili po kayong updated sa mga bagong ulat ng panahon. At huwag kalimutang mag-share upang sa gayon po marami po tayong maabisuan ng mga kababayan na nangangailangan ng tamang update at tamang pag-uulat sa panahon. Maraming salamat po and God bless us all. Bye for now, guys.